Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Josue, Kabanata 14, talata 1 hanggang 4. Ang paghahati ng Kanaan. Ang mga lipi ng Israel ay nakatanggap ng lupang pamana nang masakop nila ang Kanaan. Ang paring si Eleazar at si Josue na anak ni Nun, katulong ang mga pinuno ng angkan ng bawat lipi, ang naghati ng lupain ng Kanaan para sa mga Israelita. Ang paghahati ay isinagawa sa pamamagitan ng palabunutan, ayon sa utos ni Yahweh kay Moises. Siyam at kalahating lipi na lamang ang binigyan nila ng kani-kanilang bahagi sa lupain. Ang 2 lipi at kalahati na bigyan na ni Moises ng kanilang bahagi sa silangan ng Jordan. Hindi rin kabilang sa 9 na lipi at kalahati ang mga Libita. Hindi sila binigyan ng lupain. Sa halip, binigyan sila ng mga lungsod na matitirhan at mga kaparangan sa paligid para sa kanilang mga bakahan at mga kawan. Sa kabilang dako, ang mga nagmula sa lahi ni Jose ay pinagdalawang lipi, ang lipi ni Manases at ang lipi ni Ephraim. Amen. Isang magandang araw pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 14 na kabanata sa aklat ng Josue, versikulo 5 hanggang 8. Pinaghati-hatian nga ng mga Israelita ang lupaing iyon ayon sa utos ni Yahweh kay Moises. Binigay kay Caleb ang Hebron. Lumapit noon kay Josue sa Gilgal ang ilan sa lipi ni Juda. Sinabi sa kanya ni Caleb na anak ni Hephon, ang Cenezeo, natatandaan mo pa ba ang sinabi ni Yahweh kay Moises tungkol sa ating dalawa nang tayo'y nasa Kades Barnea? 40 taon pa lamang ako noon. Sinugo niya tayo buhat sa Kades Barnea upang tiktikan ang lupaing ito. At iniulat ko ang buong katotohanan. Samantalang ang bayan ay tinakot ng ibang kasama natin, nanatili akong tapat kay Yahweh na ating Diyos. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Josue, Kabanata 14, versikulo 9 hanggang 12, at ang sabi, kaya ng araw na iyon nangako si Moises sa akin. Sinabi niya, dahil matapat ka sa pagsunod sa Panginoon kong Diyos, magiging iyo at sa mga angkan mo ang lupaing pinuntahan mo para mag-espiya. Makalipas ang 45 taon, nang sabihin niyo ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises, naglalakbay pa noon ang mga Israelita sa ilang, buhay pa ako hanggang ngayon at 85 taong gulang na ako. Pero ang lakas ko ay gaya pa rin noong panahon na inutusan ako ni Moises. Kayang-kaya ko pang makipaglaban gaya ng dati. Kaya ibigay mo na sa akin ang kabundukan na ipinangako sa akin noon ng Panginoon. Ikaw mismo ang makakarinig noon na nakatira roon ang mga lahi ni anak at matitibay ang mga lungsod nila na may mga pader. Pero sa tulong ng Panginoon, maitataboy ko sila sa lupaing iyon ayon sa pangako niya sa akin. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Joshua chapter 14 verse 13 to 15. At binasbasan siya ni Jose at kanyang ibinigay ang Hebron kay Caleb na anak ni Jephunneh ay pinakaari niya. Kaya't ang Hebron ay naging mana ni Caleb na anak ni Jephunneh na Cenezeo hanggang sa araw na ito, sapagkat kanyang lubos na sinunod ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ang pangalan nga ng Hebron ng una ay Kiriath Arba, na siyang Arba na pinakamalaking lalaki sa mga Anaseo, at ang lupain ay nagpahinga sa pakikidigma. This is the word of God.